Maraming po salamat kay Lord at kahit ako ay dati hindi kasi nung gumagalaw sa ubasan niya ay ako'y kanyang tinatawag at ginagamit. Kaya po gusto ko lang pong alin yung kanina sabi ni Sister Julie na may nauna pa doon sa matatagal. Hindi po yun, mali po. Huwag mo po natin ilagay sa loob natin yun. Dahil ako po rin, hindi ko alam kung bakit ako ay ginagamit o kaya kung bakit ako nagkakaroon ng design mag-aral. Hindi ko rin po alam kung ako'y tatawagan ni Lord para magpastor. Hindi po natin alam po yan. Si Lord lang po ang makakapagsabi niya. Punta po tayo sa isang pong bahagi ng ating pag-aaral, ng ating pong pag-worship kay Lord at po sa pagbibigay. Meron na po akong konting isi-share sa inyo. May sinak po ito. At ang ating pong text ay ginawa ko doon sa 2 Corinthians 9:6 na ang nakalagay po doon, ang nag-aasik ng kakaunti ay nag-aali ng kakaunti. At ang nag-aasik ng marami ay nag-aali rin ng marami. Sa English po, ito po ay siguro lagi na natin nadidinig na what you reap is what you sow. Siguro po kahit kung hindi po tayo mga Kristiyano, lagi na natin narinig itong salitang ito na lagi natin pinamumuhay sa sarili natin kahit Kristiyano hindi man, meron tayong nasa loob natin ito na pag tayo nagbigay may babalik sa atin. Na tayo ang pagbibigay po hindi lang dahil sa pera, hindi lang po sa lahat po ng bagay. Pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, may inaasahan ka na babalik sa iyong magandang loob din ay babalik niya. Di mo ba? Na pagka po tayo may nagbigay sa atin ng isang bagay o may ginawa sa atin na isang bagay ang isang tao, para bang nakikita natin sa ating puso na para bang may obligasyon tayo na kailangan natin ibalik. O kaya gawa natin siya ng magandang kung ano ibinigay niya sa atin, na yung pag kami sa po, inisip natin, mas mahigit pa natin sa ibinigay niya, di mo ba? Nasa sa puso na po natin yan. Pero ito po lang, sa aking pagpapakain, para kung na pumasok sa isip ko, na po ito po lang pagbibigay, ito po ay isang gift ng Panginoon sa kanyang mga nilalang, dito sa taas sa mga tao. Yung pong pagbibigay, isa pong gift yan, hindi po basta, ay mabait yung tao yan. Hindi lang po kahit po sinong tao, meron pong puso ng pagbibigay. Di po ba? Yan po ay gift na nanggaling sa ating Panginoon. Kaya po, atin po tayo pong pasalamat sa ating Panginoon dahil tayo binigyan tayo ng puso ganyan. Ito po ay kanyang siguro matagal na niyang plano doon sa kanyang mga nilala bilang isang anak niya. Kaya po, alam niyo po pagbibigay. Maraming kasing pagbibigay. Meron pong sa mga nakakakilala sa Panginoon, puro ang mga binibigay sa kanyang kapwa ay mga kabutihan, pagtulong, o kaya pinansyal. Meron po din ang mga pagbibigay na masama rin. Marami nga po yung kasabihan na gawin mong bagay na gusto mong gawin sa'yo, o kaya huwag mong gagawin ng bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Di ba? Lagi natin natin di ba? Kahit yung sa labas ng kahit kaninong tao. Kaya po, isa po ano bang yung hindi ko ba pagka tayo nagbibigay tayo ng tracts, di ba? Sa mga department store, o kaya nasa labas tayo. Hindi ko pag bumili tayo pag tayo ginitian ng isang tao, pinapalitan din natin silang ngiti. Para pong bigayan, di ba? Ngayon, nagkakaroon po yung law ng reciprocity na tinatawag, yung law ng yung batas ng pagbibigay. Handling na po lagi sa puso ng tao. Na, isa pong magandang halimbawa niya, yung mga Japanese people. Di ba? Yung kakaisip nila, pag sino nagbigay, sigurado, hindi ayaw matatapos yung mag-apon, babalik sa inyo Di ba? Nasa puso nila parang kultura na nila yun. Tayo po rin kultura rin natin yung meron po, hindi tayo showy na most yan ginagawa natin pagbibigay sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Kaya po yung pagbibigay, meron pong mga benefits yan sa relasyon ng bawat tao. Di ba? Ang benefits yan, yung inyong relasyon nagiging malalim. Di ba? Nag-i-invest kayo yung pagtitiwala sa bawat isa. Di ba? Kaya po maraming halimbawa yan, gaya po sa mga salesman. Sa mga salesman, ganun din.
Gumagawa sila ng mga bagay na namimigay sila ng mga free. Ang kapalit doon, para bilhin mo yung kanyang product. Di mo ba? Parang yung kuha ng binayan, kailangan ko yung kapalit. May gano'n. Di mo ba? Kaya po, sa amin po mga Kristiyano, ang pagbibigay is yung bang parang yung faith na po natin yun faith-based level na po natin yun, na pagka nasa sa puso po natin na tayo ay na pag tayo nagbigay, utos po ng Panginoon yan. Kaya po yung pagbibigay po ay lagi po nating pinaniniwalaan na ito ay susi sa pagsunod sa Panginoon Diyos. Di ba? Na ang pagbibigay, na pagka tayo nagbigay, mas marami ang tatanggapin nating biyaya sa Panginoon Diyos. Kaya po, hindi po natin alam kung anong kapalit noon sa na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung kung pagka tayo nagbibigay ng halimbawa, pagbibigay ng pagtulong dito sa church o pagbibigay sa kapwa, meron po yung kapalit na ating aasahan. Hindi man ngayon, mahal sa ibang araw, hindi po natin alam yun. Maaaring pong pera yun, maaaring kaligayahan, ano kaya yung ating pong success sa ating future. Kaya po, malaking involved sa ating mga Kristiyano yung pagbibigay na nasa puso. Kasi po, pagka tayo nagbibigay na wala sa puso, hindi po rin nakikita ng Panginoon yun na tayo ay tumutupad sa kanyang layunin sa atin bilang sa mga anak niya. Kasi po, may mga benefits po rin ako nakita dito sa aking pag-research ng giving. So, puro giving ulit tata sa ating kaluluwa para sa Panginoon. Itinatas niyo yung ating kaluluwa. Nagbibigay rin po ito ng isang bagay sa ating katauhan na parang nagpapalit, nagiging hindi mo maintindihan kung bakit nagbibigay ka na hindi mo naman alam kung may babalik o wala. Di mo ba? At ito po ay nagbibigay po ng pagiging nagbibigay, nagkakaroon tayo ng buhay na parang lagi tayong masaya o kaya hindi tayo nag-iisip ng tayo ba ay mawawalan din kasi nasa puso natin meron po ako isa po sa inyo, yung kapatid ko po yun, mahirap po kami pamilya, pero meron po ako isang kapatid na sobra siyang matulungin sa mga kapatid niya. Meron sa amin po, talagang lahat kami pang-apat po siya sa babae, siya po kami, pang-apat siya. Pero lahat po kami nagdaan sa kanya. Lahat ng pag-aaral namin, tinutulungan niya kami. Kahit wala siya, talagang binibigyan niya kami. Alam niyo po, nakikita ko sa kapatid ko ngayon, yung kanya pong buhay patas ng pataas. Payaman lang ang biyaya sa kanya, parang nakikita po sa kanya. Na makikita mo sa kanya, hindi lang sa kanya, kahit sa ibang tao, pag nakita mo pala bigay, marami kalimitan ng maasenso ang buhay. Di mo ba? Kaya yung pagbibigay talagang may kapalit na nanggagaling sa ating Panginoon. Na hindi natin nakikita yun. Di mo ba? Na yun nga, sabi nga, ay more than even ni-expect yun. Kaya po yung pagbibigay, hindi po yan na yung kapalit po niya na hindi biglaan. Kailangan po natin ipagpatuloy. At dahil po sa kapalit na yan, yan ay aasahan natin lang doon sa ating Ama sa Langit. Kaya po naanyahan po kayong magbigay at ating pong asahan na may kapalit sa ating lahat.